Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Josue, Kabanata 22, talata 1 hanggang 9. Ang altar sa tabi ng Jordan. Pagkatapos, tinipon ni Josue ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Sinabi niya, "Tinupad ninyo ang lahat ng tagubilin sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh, at sinunod ninyo ang bawat utos ko. Hanggang sa panahong ito'y hindi ninyo pinabayaan ang mga kapatid ninyong Israelita. Tinupad ninyong mabuti ang lahat ng ipinag-utos ni Yahweh na inyong Diyos. At ngayon, naibigay na ni Yahweh na inyong Diyos sa inyong mga kapatid ang kapayapaang ipinangako niya. Kaya umuwi na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Jordan, sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh. Huwag lamang ninyong kakalimutang sundin ang mga tagubilin at kautosang ibinigay ni Moises sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't kaluluwa." Binasbasan sila ni Josue at umuwi na sila. Ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan ni Moises ng lupain sa Bashan. Ang kalahati ay binigyan ni Josue ng lupa sa kanluran ng Jordan, katabi ng iba pang lipi ng Israel nang sila'y pauwi na. Binasbasan sila ni Josue at sinabi sa kanila, "Mayayaman kayong babalik sa inyo. Maraming baka, ginto, pilak, tanso, bakal at mga damit. Bahagi na ninyo ng mga nasamsam ninyo sa mga kaaway ang inyong mga kapatid." Umuwi na nga ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Iniwan nila sa Kanaan ng ibang mga Israelita at bumalik sila sa Gilead sa lupaing naging bahagi nila ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Amen. Isang magandang buhay po muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ng Josue, Kabanata 22, versikulo 10 hanggang 18. Pagdating nila ng Jordan na nasa panig ng Kanaan, nagtayo sila ng isang mataas at malaking dambana sa tabi ng ilog. Nalaman ito ng ibang mga Israelita at ganito ang kumalat na usap-usapan. "Alam ninyo, nagtayo ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at ng kalahati ng lipi ni Manases ng isang dambana sa hangganan ng Kanaan bago tumawid ng Jordan. Pagkarinig nito'y nagtipon-tipon sila sa silo at humandang digmain ang nasabing mga lipi. Sinugo ng bayang Israel si Finis na anak ng saserdoteng si Eleazar mula sa lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases sa Galaad. May kasama siyang 10 pinuno ng mga angkang buhat sa bawat lipi ni Israel. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng mga angkan sa kani-kanilang mga lipi. Pagdating sa Galaad, sinabi nila sa mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases, ito ang ipinasasabi sa inyo ng buong bayan ni Yahweh. Bakit ninyo ginawa ang ganitong pagtataksil sa Diyos ng Israel? Si Yahweh ang inyong kinalaban nang magtayo kayo ng sariling dambana. Hindi na ninyo siya sinusunod. Nalimutan na ba ninyo ang kasalanan natin sa Peor? Heto nga't nagtitiis pa tayo sa parusang iginawad ni Yahweh sa atin. Hindi pa ba sapat iyon? At ngayoy nangahas pa kayong talikuran siya? Pag sumuway kayo sa kanya sa araw na ito, bukas naman, ang buong Israel ang babagsakan ng kanyang galit." Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Josue, Kabanata 22, versikulo 11 hanggang 26. At ang sabi, "Kaya kung ang lupain nyo ay hindi karapat-dapat na pagsambahan, tumawid kayo rito sa amin, sa lupain ng Panginoon kung saan naroon ang tolda na pinagsasambahan sa Kanya, at doon na kayo tumira.
Pero huwag lang kayong magtatayo sa ibang altar maliban sa altar ng Panginoon na ating Diyos, dahil iyan ay isang pagrerebelde sa Kanya at sa amin. Nakalimutan nyo na ba si Akan na anak ni Zera nang nilabag niya ang utos tungkol sa mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa Panginoon? Pinarusahan siya at ang buong mamamayan ng Israel. Hindi lang siya ang namatay dahil sa kasalanan niya. Sumagot ang mga lahi ni Ruben, Gad at kalahating lahi ni Manase sa mga pinuno. Ang Panginoon po ay ang makapangyarihang Diyos. Ang Panginoon po ay ang makapangyarihang Diyos. Nalalaman po niya kung bakit namin ito ginawa at dapat din ninyong malaman. Kung nagrebelde kami o kaya ay lumabag sa Panginoon, patayin niyo kami sa araw na ito. Kung nilabag namin ang Panginoon dahil sa pagpapatayo namin ng sariling altar para alayan namin ng mga handog na sinusunog, handog bilang pagpaparangal sa Panginoon o kaya handog para sa mabuting relasyon, ang Panginoon sana ang magpaparusa sa amin. Ginawa namin ito dahil natakot kami na baka dumating ang panahon na sabihin ng mga kaapu-apuhan nyo sa mga kaapu-apuhan namin ng ganito, ano ang pakialam nyo sa Panginoon, ang Diyos ni Israel? Ginawa ng Panginoon na hangganan ng ilog ng Hordan para ihiwalay kayo sa amin, kayong mga lahi ni Ruben at Gad. Wala kayong bahagi sa Panginoon. Baka ang mga kaapu-apuhan ninyo ang siyang magpahinto sa mga kaapu-apuhan namin sa pagsamba sa Panginoon. Kaya ipinatayo namin ang altar hindi para sa mga handog na sinusunog o sa iba pang mga handog. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Joshua, chapter 22, verse 27 to 34. Kundi magiging saksi sa pagitan namin at ninyo at sa pagitan ng ating mga lahi sa pagkamatay natin, upang aming magawa ang paglilingkod sa Panginoon sa harap niya ng aming mga handog na susunugin at ng aming mga hain at ng aming mga handog tungkol sa kapayapaan, upang huwag masabi ng inyong mga anak sa aming mga anak sa panahong darating, kayo'y walang bahagi sa Panginoon. Kaya't sinabi namin, mangyayari na pagkakanilang sasabihin gayon sa amin o sa aming lahi sa panahong darating ay aming sasabihin, narito ang anyo ng dambana ng Panginoon na ginawa ng aming mga magulang, hindi upang sa handog na sunugin ni sa hain, kundi isang saksi sa pagitan namin at ninyo. Malayo nawa sa amin na kami ay magsik laban sa Panginoon at humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon at pagtatayo ng sangdambana para sa handog na susunugin, para sa handog ng harina o para sa hain bukod sa dambana ng Panginoon nating Diyos na nasa harap ng kanyang tabernakulo. At nang marinig ni Phinehas na saserdote at ng mga prinsipe ng kapisanan ng mga pangulo ng mga libo-libo ng Israel na kasama niya ang mga salita na sinalita ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad at ng mga anak ni Manases ay nakalugod na mabuti sa kanila. At sinabi ni Phinehas sa anak ni Eleazar na saserdote ng mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Manases, sa araw na ito ay talastas namin na ang Panginoon ay nasa gitna natin, sapagkat kayo'y hindi nagkasala sa pagsalangsang na ito laban sa Panginoon. Inyo ngang iniligtas ang mga anak ni Israel sa kamay ng Panginoon. At si Phinehas na anak ni Eleazar na saserdote at ang mga prinsipe ay nagsibalik na mula sa mga anak ni Ruben at mula sa mga anak ni Gad sa lupain ng Galaad na tumungo sa lupain ng Kanaan sa mga anak ni Israel at binigyan nilang sagot. At ang bagay na nakalugod sa mga anak ni Israel at pinuri ng mga anak ni Israel ng Diyos at hindi nagsalita pa ng pagsampa laban sa kanila, na bumaka nagibain ang lupain na kinatatahanan ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad. At ang dambana ay tinawag ni Ed ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad sapagkat anila saksi sa pagitan natin na ang Panginoon ay Diyos. This is the word of God.